Escanio. Let's give them a round of applause. The director of the Kids Toy Kingdom show, please all welcome Derek Penny Escanio. And another pilot guest. He is an actor, dancer, singer, model, and contract signer of GMA Sparkle. Please all welcome Joaquin Domagoso. Hello, Joaquin. And now, let's open the Q&A from our press, and Sir Mel Navarro will help us. Hi, good evening everyone. Magandang gabi po. Papatiin muna natin sila. Nikki, greetings first. And maybe introduce yourself ulit. Our friends from the media. Hi, good evening everyone. Sana na-enjoy niyo itong performance namin kanina. Ako pala si Tom Leanyo. Nag-iisa po akong host dito sa Kids Toy Kingdom show. Hello everyone, my name is Cheska Moranan. I am 13 years old and I am a Bear Brand commercial Batang Matibay endorser. Of course, thank you again to our press na pumunta dito ngayon. Thank you sa support. And eto na, bumalik na po ulit yung yung Kids Toy Kingdom na show namin. So please help us to watch this live performance ng mga bata and live talk shows. Hello everybody, good evening. For those who don't know me, my name is Joaquin Domagoso. Ako pa rin ang isang host din dito sa Kids Toy Kingdom show. And I would like to thank all the press for coming here today and for giving some time to showcase our iba-ibang stories dito. Salamat! Good evening everyone, my name is Honey Lovey Johnson and I'm 9 years old. Good evening everyone, my name is Sabrina Gonzalez Santos and I'm 6 years old. Hello, good evening po sa inyo lahat. Ako po si John Gabriel. Ayan, na-introduce po kanina. Yay! O, diba, ang lakas maka-vibes, ang lakas maka-young vibes. Ng show na to, starting September 26 now, Derek Perry. September 30, stand corrected. Kids Toy Kingdom, available on YouTube channel and the Facebook account page ng ating show. Direk, bago ko po ibato yung microphone sa ating mga kaibigan sa press, bigyan niyo po kami ng idea what's the show all about. I understand this is the second season na po, no? So, ibig sabihin, successful yung first season. Yung show ng Kids Toy Kingdom is about vintage toys, modern toys, no? Dito pinag-uusapan natin yung mga kahiligan ng mga toy collectors, kung ano yung mga kino-collect nila ng mga toys. And of course, meron tayong mga celebrity guests dito, ano? So dito, pag-uusapan din natin kung ano yung mga favorite nilang toys ng kabataan nila. And at the same time ngayon, ano bang pinagkaiba ng mga toys before and ngayon. So aside from that, of course, pag puro mga celebrity guests na po tayo ngayon. So nag-i-improve po tayo. And I would like to thank Toy Nation sa pag-sponsor po ng show na to. And of course, sa mga iba pong nagsusupport po ng mga sponsors po namin. So yun po yung Kids Toy Kingdom. We have new hosts, mga bata na po, and of course, si Tom po ay malaki na po. So, nandito pa rin po siya. Pero bata. Bata pa rin. So, Direk, paano po na-conceptualize yung bagong host natin? Nag-audition ba sila? Or ni-refer pa sa'yo? Yung tatlong kids? Yung tatlong kids, nag-undergo sila ng workshop, no? So, nakita ko sila ng talent na hindi lang sa acting, sa singing and dancing, and at the same time, yung hosting, dinevelop namin sila. So, nag-undergo sila ng workshop sa John Roberts Power na isa sa mga trainer doon. So, yun, doon sila dumaan. And aside from that, nakita natin sila ng potential, ano. And of course, si Cheska alam natin, Burbrand, and Burbrand girl, and soon to be, model ng Jollibee na siya. Si Seb naman is of course, pinaka-cute na bata na very talented at 6 years old. Nakakasayaw po, nakakanta yan, at syempre of course po, nakakaarte. And of course, si Honey Love Johnson naman po ay syempre po nakakanta yan, and of course nakakasayaw and nakakapag-host din. So, doon natin sila na-discover sa workshop po natin. So, meron kasi kaming project na every year nag-undergo kami ng training sa mga artist namin, yung Gleam Artist Management. So, even po yung mga
nasa net 25 na po namin, nire-required po namin every year po na mag-train po sa amin para ma-enhance pa lalo yung talents and skills nila bilang mga artist po. And of course, hindi ko nakakalimutan, syempre si Joaquin and Jan. Laging kasama yan sa event namin. Kasi para kung mga ano yun, mga kapatid ko mga yan. Yan. Para ko na bang kapatid at tatay. Oo. Yun. Marami kasi po akong natuturo at tinuturuan ni Direk. Kung hindi man sa bad or good. Yun. Okay. So, ibato natin yung mic. Si Rhea muna and then... Ay, bilang tungkol sa toys, yung doon sa 4 na hosts, bilang tungkol sa toys yung show, ano yung pinaka-paborito yung toys at bakit? Nung bata po ako, yung favorite ko pong toys talaga yung Lego. Kasi kahit anong gawin mo sa Lego, kahit anong gawin mo dun, makakabuo ka eh. Tao, bahay, kotse, kasi may iba't ibang uri yung Lego eh. Yan po, pinaka-enjoy ko po yung nilalaro ng kabataan po. Nung bata po ako, nilalaro ko po is Barbie doll. Kasi every birthday ko po, nilalaguluhan po ako ng mga parents ko ng mga toys and Barbie dolls po. At kinokollect ko po yun. Ako po. My favorite toys when I was a kid is I like teddy bears. Mostly they're cuddly, they're soft, and they're really fuzzy. And whenever I sleep, I just hug them as tight as I can. Ang favorite ko naman po toy ay Barbie. Kasi madami pong iba't ibang gawin sa kanya. Pwede po siyang paliguan at kahit anong gawin. Kasi po kapag dinadamitan siya ng maayos or tinadalian siya ng maayos, ang cute na talaga. At actually, yung mga girls din, yung mga babae din talaga, mahilig sa Barbies. Kagaya ko, favorite ko din yung Barbies. Oh, yan. Ano pinaka nai-enjoy niyo sa pag-host ng show na ba? Inyong battle? Mga first time sila. Mga first time ba sila? Ito po yung first time na first show nila. Ano pinaka nai-enjoy nila so far? Ako po, pinaka nag-enjoy ko. Nag-enjoy po ako sa pag-host dahil gusto ko din po itong ginagawa ko. Nakapag-entertain po ako ng mga tao. Lalo na po mga bata po yung in-influensya namin maglaro ng toys. Kasi ay sabihin natin may disadvantage at advantage yung mga toys. Kaya mag-ingat pa din. And yun lang po. Part po kasi pagka-artista ang mag-host, gusto ko po i-share sa buong mundo ang talent na binigay po sa akin ng Panginoon. And mapasaya po ang mga bata. What makes me enjoy about hosting is I get to discuss about, famous celebrities from that 25. And the most coolest thing that it's my opinion is I think about and I learn about some interesting facts about them and vintage and modern toys, and that's all. Happy po ako sa hosting kasi binigyan ako ng world of talent at saka itong Kids Toy Kingdom show na to ay binigay sa akin ni Direk. Ni Direk Ferry and Ayan. Kaya yan. Yay! Oh. Yun ang mahalaga. Actually.
Yun na yun. And happy... Go. And happy din ako na nagkaroon ako ng first show ko na. And mapapasaya din talaga yung mga kids dito. Kasi mga toys na inaral na natin eh. Okay. Thank you and congratulations. Diba ang cute ng mga bagets? Yes, ang cute. We have a question from Noni Nicasio. Hi, thank you, Mel. Good evening. Kay Direk at kay Joaquin, meron ba kayong mga collection ng toys? At anong klaseng toy yan? Actually ako, nung kabataan ko, mahilig ako sa car toys. Yun yung collection ko. Pero dumating sa time na nag-collect ako ng mga sports na hobbies like NBA basketball na which is considered rin na kasama rin siya sa mga toys na although hobby siya pero parang toys na rin. Pero yun, mahilig talaga ako sa sakyan nung kabataan days ko. Okay. Ako naman po, kung naaalala nyo pa, dati kasi po may collection ako ng mga Bakugan. Isa siya parang toy na dinidikit mo sa magnet, sa card, tapos lalabas siya ng creature. Tapos kinokolekto mo lahat siya kasi babatuhan niyo yung mga ibang creatures mo sa isa't isa. Parang game siya. And siguro as a kid, I had almost like 30 of my own pieces. Pero napagdaan ko po madami ibang toy collection, Lego, Death Star, nakagawa na ako ng Death Star, WWE, figurine characters. Yun yung mga time na usong-uso pa yung mga si John Cena, Batista, DX. And you'd have them in your home fighting with them against your sister's Barbies. Ayun po. Doon sa 5 bagets na natira, sa darating na Christmas, anong toy o toys ang wish nyo matanggap na gift? Legos po. Kasi maano po siya, pangarap ko po talagang magka-Legos nung bata po ako. And naragaluhan na din po ako ng father ko ng Legos. And ano po siya, parang binibuild niyo po yung bahay or mga characters po, parang mga girls or boys or mga aso. Kasi po, meron po akong ganun. Nagaluhan din po sa akin ng tita ko. Ngayon po, hindi na po ako nakapaglaro ng mga toys eh. Pero kung papabili ay kung ano po yung gusto kong matanggap sa Christmas, nakalimutan ko yung name niya eh. Pero yung ano siya, yung anime na statue. Yung mga kinakalig, ano may pangalan nun? Anime? Nakalimutan ko na yung name niya pero yung figurine. Yung gusto kong matanggap, mga dalawa. Yan. Ako po, every year gusto ko pong makuha ng helicopter, RC helicopter. Kasi pag nagamit na po ang isang RC helicopter, siguro 1 week, 2 weeks, masisira na po siya agad. Yeah. Kaya every year gusto ko pong magkaroon ng RC helicopter na lumilipad. Hanggat sa nilalaguan na po ako ng drone last year. Amen. I like to receive one of those Barbie doll houses when I was younger because they had an elevator, they had an actual shower with noises. There was like a kitchen with an oven that had noises and stuff, buttons. I'd always wanted to play with them with my Barbies, but my mom said, "Oh, it's too expensive." Well, now I get it. Wow. Ang gusto ko naman dating makuha ko na toys is yung kitchen mister, yung pinipindot po siya. At kapag pinindot po siya, tumutunog po siya. And kapag po binuksan niyo po siya, may naka-plastic na po na mga foods, mga plato, mga tubig, at mga ganyan. Tama. Tama naman. Yun lang po. Ganyan. Well, ako gusto ko talaga lagi na patagal every year is Marvel na heroes. Mga figures na like Spider-Man, diba? Sobrang fan ko kasi talaga ako ng Marvel superheroes kaya it's one of my favorite
toy na gusto ko laging tatanggap. Even, di ba, from the start, Spider-Man 1, Tobey Maguire, iba-iba yung mukha ng toys eh. From ngayon na, na si Tom Holland na ngayon, iba na rin, di ba? Kaya yun po. Direct, isa na lang po para sa'yo. Ito po bang show na to, pang-bata lang o pwede rin o para din sa mga parents? Cater po siya sa lahat, from kids hanggang adults. Kasi ang daming toy collectors, Kahit na mga 40 years old, 50 years old, ang daming bumibili ng mga collections na toys, especially yung mga Marvels. So, may mga discussions sa mga groups na yung mga hobby talaga nila and kahit yung mga vintage toys hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin. So, every time na may mga ganung discussion, so maraming mga taong nai-involve na pag-usapan yung toys niya. Thank you, Direk, and congrats sa show. Thank you, thank you. Diba sa swerte ng mga magulang ng mga batang to, diba? Yes, 6 years old. yes. Ilan taon si Hanila? How old are you? I'm 9 po. 9 and Jessica? Sorry. Anyway, a question from Archie. Congratulations sa lahat. Congratulations, Direk. Ang tanong mo kay Joaquin, public knowledge naman na isa ka ng ama, no? Paano nabago ang buhay mo ng pagiging isang ama? Paano po nabago? Ayun, hindi naman sa nabago, pero mas bumalik ako sa pagiging bata. Kaya marami ako nabibili. Lagi po ako pupunta sa mga toy store nowadays. I buy a lot of cars. I buy a lot of Hot Wheels. Kasi hindi lang siya bagay na pwede lang enjoy ng bata. Pwede ko rin enjoy din eh. So habang nag-enjoy din ang anak ko sa Hot Wheels, I'm also enjoying playing with little cars. Ang dami po nagbabago. Pero ang masasabi ko nag-stay is my character pa rin. Yung morals ko po. And siguro only the schedule, the lifestyle changed. And that's what really triggers, a really factor pagiging ama. Yun talaga yung factor. Magbabago po talaga yung responsibilities mo. Pero yung pagkatao ko po, same pa rin. Bilang follow-up question. Okay, kala ko may... Hindi naman sasagot. Okay. Bilang isang dating baguhan, ano ang maipapayo mo dito sa mga nag-aspire na pag-artista at ang mga ito? Ako sa akin, nakita ko naman sila po as mga baguhan. You have a great future ahead of you. Wala na po akong kailangan ibigay sa'yo na advice, you know. I can see your talents already from here. Kaya, kumbaga ako, I started 17 years old. You guys are just starting now. And it's good na marami kayong parents who's there with you. Because my parents, when I joined showbiz, they're already working. So, isa rin yun sa malaking part na lagi sila nandyan para sa'yo. Ayun po. Thank you for the question. Miss you. Since kasama ka ng tatay mo na nagmamanage ng inyong digital company. So ano ang maipapayo mo dito sa mga bata na ito na namumulat ngayon sa digital media? Kung paano pa nila may enhance yung show nila o kaya yung personalidad nila when it comes to handling this type of show? Ayun po, just stick to your socials po. Always focus on your social media kasi actually I don't know what to say kasi hindi po ako magaling sa social media hanggang ngayon po. I'm one of the younger generation na hindi masyado nakaka-adapt. And they're already in that, you know, may iPad na sila, bata pa lang, may tablet na sila, may bata pa lang. So I feel like they've already got it and noted it down. Yung digital world ngayon. Kasi really, the only people that are being left or lagged behind is the generation that didn't start with the digital. Diba? But them, they're already integrated. Kaya, pati ito, ang galing ng boses niya. Kaya niya. The way she speaks, diba? It's just like another factor na talagang magpupush sa kanila. Tapos ang tanong ko naman, ano ang may papayo mo dito sa mga nandito rin na showbiz royalty tulad ng Bob Bautista, tapos Nate Reyes na ni Aramina, tapos sino ba? Si Gia na ni kamag-anak ni Piolo. Ano yung may papayo mo sa kanila to have this staying power sa showbiz? What do you mean po na about like
Kasi parang si papa ko din, ganun po. Yeah. Ayun, may your own person, yun lang po. Kasi your parents or whoever is related to you na si Cal, that's them. That's how they did it eh. Kumbaga, pag nanood ka ng isang eksena, ginawa to ni Robert Downey Jr. ng ganyan. Pero yung mabibigay ni Nikki Gilbert, iba din. So, yung pagkatao mo, huwag mo kalimutan. Kasi yung pagkatao mo is yung binibenta mo. So, don't try to be somebody you're not. Always try to be you. Okay, thank you. Thank you po. We have a question from Carissa from Manila Bulletin. First off, congrats po for the Senate. My question po is for you. Since puro bagets nga po yung, most of our guys is bagets, nahirapan po ba kayo i-direct sila or parang may time po ba na na-test yung patience nyo dun sa mga bata? Direct. Kaya-direct po yung Stress today si Tom. As director, no, mahirap kasi nag-exert ka ng effort sa kanila. Like before nga, di ba, sa Caught in the Act, sabi ko nga yung character ni Joaquin is class C, class D dun sa film, and ano sila mga konyo So, I devoted my time para i-train sila. Like dun sa mga kids, no? Alas, everyday after nila na mag-training sa John Roberts Power na trainer nila, dumadaan sila sa akin. Okay, so yun yung script nila, binabalikan namin araw-araw para isa-isahin kung paano nila i-deliver yung questions. So yun, yung effort na yun as a director, ginagawa ko yun sa kanila. Hindi lang as director, mentor, and of course, parang trainer na rin nila. And sabi ko nga, itong Kids Toy Kingdom, sa previous na press con natin, sabi ko alternative kasi to kasi nga sabi ko nga, wala nga ngayon yung film industry natin, di ba? Medyo lilo ngayon tayo and medyo dying. So ito yung nakita kong platform na siguro panonoorin ng mga bata at ng mga adults natin. And sabi ko nga, yun nga, i-brought up ko na rin yung hindi ko nasabi last time na kaya yung mga producers natin ngayon na takot na mag-produce ng mga pelikula ngayon. Of course, isa na rito ay dahil nung last time na yung return sa mga producers, hindi lang kasi ngayon sila kumukuha ng 50-50 na they got 55% na from shares sa producer plus tax and may booking agent pa. So doon nagiging problem ng film industry natin. And hindi rin po alam ewan ko yung sa mga leaders siguro natin na akala po natin pag nanonood po yung mga senior citizen natin sa mga sinihan, halimbawa yung mga senior citizen natin libre, binabalik po sa producers. Ang totoo po hindi. Pagbalik po sa gross namin wala po. So sana yung government natin, kung talagang tumutulong po talaga yung mga mayors natin, hindi ko alam kasi sabi doon ng mga cinema operators, hindi po nila binabayaran po ang sinihan doon mismo po sa return ng mga senior citizen. So makikita mo, halimbawa, every week, ang daming nanonood ng mga senior citizen na libre, okay, na sponsored ng government, pero walang balik, halimbawa, 300, 400, walang comeback sa producers natin. So yun yung hinaing ngayon ng mga producers natin na sana mabigyan ng attention ng mga leaders natin sa film industry. And yun, dinidisclose ko to ngayon kasi alam ko yung nangyayari kasi ako hands-on ako dun sa nangyayari dun. And sabi ko nga, kahit madami tayong magagandang script ngayon, kung hindi naman sikat talaga yung mga nagli-lead sa atin, hindi rin siya panonoorin ng mga tao. So, I think siguro, ang school siguro, malaking bagay, kung i-increase natin yung cultural sensibilities natin. And siguro yung government natin, kailangan siguro talaga ipakita yung suporta. Bakit yung mga schools natin, bakit hindi natin i-record yung mga, kung talagang may malasakit tayo sa film industry, bakit hindi natin i-record yung mga students natin na manood, halimbawa, kahit 2 pelikula sa isang sem, required natin kung talagang suportado natin yung film industry natin. Yung mga